What's up? Good morning, guys. I'm sorry. Gagawa tayo ng bagong content ngayon, no? Basically, Tagalog content muna tayo since may mga subscriber tayo ng mga bagong Pinoy. So, welcome to my channel and salamat sa pag-subscribe nyo sa channel ko. Okay. So basically, if may mga information kayo ni let's say for example, you have source with the final damage and critical damage, you can also comment down below on my previous video, okay? So yung previous video ko is yesterday, okay? So kahapon siya. So ngayon naman, since meron tayong bagong subscriber, shoutout sa'yo. Ang pangit naman ang pangalan mo, Lods. Ano eh? Ano yan? Baluga, buluto. Parang di pinag-isipan. Well, anyway, thank you sa pag-subscribe mo, my idol. And salamat sa commentary mo. And nagtatanong siya, ano ba magandang build sa pet? Actually, about sa pet, my idol, hindi nyo na kailangan maghanap ng source dyan kasi nandito na mismo sa laro, okay? So, kung balas kayo sa A-Pet or S-Pet, dito nyo lang siya makikita, no? So, basically, hold on. I'm gonna play arena first since nag-reset yung arena. Okay, stay tuned lang kayo mga may idol. So, sa Glory Arena, as Destroyer, ito yung ginagamit ko, no? Sa 5 rounds. Pero once na natapos na yung 5 rounds ko, pinapalitan ko na yung source of power nito. Okay. Para meron siyang anti-debuff. Once na, kasi adbot lang yung ayun lang yung pangit sa Glory Arena dito kasi adbot lang yung lalaban sa nagamon sa'yo. Ito 188 na source eh. Counter blow natin siya. Ayun, nakasil tayo may idol. Silence natin. Para mawag yan natin. Sana kasi back natin pag ginawag yan. Wala nga pala yung passive ko ginagawin. Unat na idol kasi wala natin titin. Hindi ko na talo natin. Pero kaya ito. Dahil tayo dyan sa akin naman ito. Maminit na lang idol. Buti kahit adbot nagdadash mo. Kaya na may idol. Ay, buhay pa. Okay, continue na tayo sa video. Ano ako nito dito. Mahal lang dito, may idol. Ang challenge dito, 50 pag mag-a-add ka ng challenge yan, no? Grabe, no? Kaya tamang lang tayo dyan. Kasi BP base yan eh, BP base yung arena. Pero kung same stats yan, same stats, same skills, wala kang makikita mga priest dyan. Puro ang maglalaban talaga dyan, yung mga talaga, pang durugan, mga acrobat, destro, crusader, guardian. Yan yung mga makikita mo dyan sa pagka same stats yan. Okay, proceed tayo sa pet, no, actually. Okay, actually sa pet, gaya ng sinabi ko kanina, kahit hindi na kayo maghanap ng source, gaya ng sabi ko, makikita nyo na dito yung stats na nasa pet. Let's say for example, wala akong S-pet, di ba? Yan. Sooner or later, makakakuha din natin yan. Ipon na tayo ng ticket. So ngayon, naubos yung ticket ko eh. Naka 70 ata ako, 80 kapon, parang wala. Hindi ko naman pinopost yun kasi nonsense naman yun. Kung wala tayong makuha, malas talaga. So bawi tayo next life. So yun, punta tayo dito, check nyo yung dragon, yan yung dragon, then pet. Then nakita nyo si Mermaid Princess yan. So tier 2, tas yung Typhoon ko tier 2. Actually si Typhoon yung gagamitin ko. Pinapa-level up ko lang since hindi pa siya max level. Kakakuha ko lang kasi ng tier 2 ng Typhoon. So binenes tayo nung isang araw dyan. Okay, ito. So pindutin natin to, yung kulay green na may arrow. Yan, makikita nyo sa overview. Dito pa lang makikita nyo kung anong klaseng pet to. Okay, itong pet na to is for agility. And makikita nyo yung highest. Sa growth, yung power, yun yung mababa. Yung intelligence, yun yung mababa. Okay. So makikita nyo, yung highest sa kanya is physic, and then agility. Okay. So ito, sa damage base, itong pet na to is agility. So that means critical damage. And then
the last is final damage. So, itong pet na to is nagbe-base siya for critical damage and final damage. So, let's say for example, ang build mo is high critical hit and then high final damage, fit na fit pa rin siya. Okay, so maganda pa rin siyang pet kasi magbibigay pa rin siya ng additional na 360 minus 180, 120 additional na final damage bukod dun sa 360 kasi yan yung pinakamataas niya. Okay, so ito is based on critical damage and final damage. Next, punta tayo kay Typhoon. Okay, so let's say for example kay Typhoon naman. And of course, i-check nyo din yung skill. Okay, yeah. Ako kasi hindi ako nagbe-base sa stats din ng pet. Nagbe-base ako sa skill ng pet. For example, ito. So, nagka-cast yung mermaid ko at pinapalakas niya yung attack power ko ng 6.5% for 10 seconds. Okay? Especially pag nakaka-receive ako ng damage. Triggers on taking damage. Or, every time na gumagana yung passive ni Mermaid Blessing. Interval. So, interval meaning meron siyang 30 seconds na cooldown reduction. Okay? So, yan. So, proceed tayo kay Typhoon. Papakita ko din sa inyo yung skill niya. And then, mag-base din tayo sa passive niya. Ito naman is active skill ni Typhoon. Rabbit Pounds. So, ibig sabihin, siya mismo yung aatake dun sa character or mobs. Yan, mag-i-slam siya dun sa mga mobs. Okay? It's AOE actually. Okay? So, para sa akin, with regarding of stats, since nagbi-build up ako ng critical hit or power, si Typhoon yung gagamitin ko kasi si Typhoon is for power and then final damage. So technically, kung crit hit kayo and then final damage or intelligence, or final crit hit kayo or final damage, maganda to si Typhoon kasi ang base stats niya is power and final damage. Okay? Pero sa skills, for me, si Mermaid Princess ako. Kasi ang skill ni Mermaid Princess is like passive. Okay? It's like passive sa character mo kasi meron siyang attack power na 6.5% in addition. Every 30 seconds. Okay. And si Irene naman, okay, si Irene is intelligence and critical damage. Yan. So, intelligence and critical damage. So, if you are a skill user in type character, Irene is better sa mga class A na pet. Okay? So, intelligence and critical damage. Okay. Then, sa Codex, explain ko din. Okay? So, makikita nyo na agad yan dito. Kahit tier 1 pa lang, level 1 or level 2 pa lang, makikita nyo na agad yung pinakamataas sa kanila. So, yan. So, hindi nyo na kailangan mag-take note dyan or maghanap ng kodigo. Yan. So, intelligence and critical damage, si Irene. And then, sa skill, cast a blessing spell over an area, dealing 23 damage and increasing the owner's attack speed. So, meron siyang passive and then active. So, bibigay siya ng buff. Hindi lang, actually, sa owner lang siya, sa owner. Pero yung cast a blessing spell over an area, ibig sabihin, over an area, active skill. So, siya mismo yung aatake. 123% damage. Yan. Magbibigay siya ng 123 damage dun sa mga mobs. Meron siyang active skill, and then meron siyang passive skill para sa'yo. So, bibilis yung attack speed mo ng 10% for 3 seconds. So, ganun din. So, meron siyang cooldown na 30 seconds. Okay, next. Okay. So, basically, ganun lang guys yung pag-check ng pet, kung anong pet ba yung lumabagay sa'yo. Last CF, actually, ganun din sa the rest, yung mga hindi pa nakukuha
The rest, ganun din, check nyo. Yung build nyo and yung pet nyo, nakadepende din sa stats ng pet and then sa skills ng pet na gusto nyo. Any pet na gamitin nyo is fit sa character nyo. Magdidepende na lang yan sa skill na pipiliin nyo. For example, ito. Ito is intelligence and final damage. So, intelligence, good for skill users or ink type characters. And then sa skills, meron siyang dealing 130% damage and increasing the owner's critical hit by 6%. Malaki to, yung 6% na to, di ba? So, ang laki ng dagdag ng critical hit niyan. So, let's say, for example, medyo nabibitin ka sa critical hit ng character mo, pwede mo gamitin to si F5 kasi every 30 seconds, meron siyang cooldown reduction for critical hit in addition. Lalo na pag napa-level up mo pa siya. Okay? Magkakaroon siya ng 142% damage and increasing the owner's critical hit by 6%. Okay. Dito naman, sa codex, kaya meron siyang tinatawag na codex, guys. Eto. Once na, or every time na nakakapag-unlock ka ng pet, green, blue, A-pet, S-pet, every time na nakapag-unlock ka ng pet, let's say, nakikita nyo, di ba, may 720 HP, 32 attack, di ba? Yung stats na yan, guys, hindi yan nakasulit, hindi yan nakalagay lang dito sa screen nyo. Yung stats na yan is permanent stat na makukuha nyo sa character nyo. So, halimbawa, nakakuha ka ulit nito ng Flower Elf. Nakakuha ulit ako ng Flower Elf. Madadagdagan na naman yung HP ko ng 720 and then 32 attack. Okay? So, yan is permanent. So, usually, kaya gustong-gusto ng other players na gumagastos para mag-summon ng pets, ma-unlock lahat ng pets, of course, dahil dito sa permanent stats na. Hindi lang dahil sa S-pet yan, guys. May permanent stat kasi itong codex. Okay? So, yan yung benefit sa pagkuha ng pet. Okay? So, yun lang, guys. Sana may natutunan kayo sa video na to. And I hope sa mga bagong viewers natin dyan, huwag nyo kalimutang mag-like and then mag-subscribe sa YouTube channel ko. Okay? So, maraming salamat, guys. Mananatili tayong F2P pa rin para syempre makaka-relate yung mga F2P players dito sa YouTube channel natin. So, maraming salamat and huwag nyo kalimutang i-hit yung notification bell para lagi nyo updated sa mga bago kong upload na video. Okay? Hindi pa ako masyado makapag-shoutout, guys. Medyo busy pa ako ngayon and sobrang hirap talaga mag-edit ng video. Kita nyo naman 18 minutes. Actually, itong video na to baka abutin pa ng 20 minutes to. Okay, maraming salamat, guys. Siguro ika-cut ko na lang yung mga hindi naman important dito sa video na to dahil sa haba ng pagkaka-record ko. So, thank you so much and happy farming. Yeah.